Nasa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Kasabay niyan, tinalakay ng palasyo ang mga nananamantalang gasolinahan. Live mula sa New York sa Amerika, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Masep, ano ba ang aktibidad ng Pangulo ngayong araw? Cheryl, bago nga mag-alas 3 ng hapon, araw ng linggo, dito yan sa New York, dumating na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Inaasahan na ngayong araw, magsisimula yung kanyang working visit dito sa New York. Ang una niyang pupuntahan ay ang United Nations para talakayin yung usapin sa mga kababaihan. Pero syempre, highlight pa rin ng kanyang pagpunta dito sa New York, bukod din sa kanyang magiging panawagan tungkol sa gulo sa gitnang silangan, ay ito nga panawagan natin, kampanya para ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng United Nations Security Council. Sumakto ang working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York sa Amerika ngayong big time ang taas presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East. Nag-issue na ang Department of Energy ng show cause order sa higit 50 gas stations sa Pilipinas na nagtaas presyo kahit hindi pa dapat. Para po makita natin kung sila ba ay lumabag sa panawagan na huwag magtaas ng presyo ng gasolina. Kasi kapag po napakita rito na sila po ay may mga fraudulent acts, maaari po silang makanselan ng permit. Ayon sa Malacanang, tamang-tama ang pagbisitang ito ni Pangulong Marcos sa United Nations at ipaalam ang posisyon ng Pilipinas sa nangyayaring gulo. Lalo't maraming OFW ang naiipit sa gitna ng mga nagliliparang missile. Pagkakataon na rin ito para ikampanya na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat sa UN Security Council. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Kada rehiyon ang botohan ng UN Security Council sa pagpili ng bansa na bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikakampanya ni PBBM sa United Nations, lalo't bukod sa Middle East conflict, hindi pa rin natatapos ang issue sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses ang Pilipinas sa issue pang seguridad kung mapapabilang tayo sa 10 bansang may non-permanent seat. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan para sa Asia-Pacific region. Si Senador Rodante Marcoleta naman, kinwestiyon kung anong mapapala ng Pilipinas sa posisyong ito. Sagot ng Malacanang. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang talangka. Ang pagiging miyembro po bilang sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Cheryl, alas 6:32 ng umaga, oras dito sa New York ngayon, araw ng Lunes. Mamaya, alas 11 ng umaga dito, pupunta na si Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations para dumalo dito sa Commission on the Status of Women. At doon inaasahan nga siya na magbibigay ng kanyang talumpati. Pagkatapos niyan, meron din siyang magiging pulong sa ilang business sectors at ang isa dyan ay pangungunahan ng grupo ni Lucio Tan. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.